Amen? Sino ba naniniwala doon? Dahil nung nangaral po si Jesus Christ ay nag-uunahan po ang mga tagapakinig sa Kanya para pumunta po sa harap. Amen? Yan, ang tema natin ngayon, One in Christ. At bago ang lahat, ako nga po pala si Brother Alex at maganda po yung boses ko ngayon. Sa paraang ito siguro talagang gagamitin ni Lord. Amen? Ang pamagat ng ating pag-uusapan ito ay lalago at mamumunga kung may pagkakaisa. Sabi dito sa mga taga-Efeso chapter 4 verse 1 hanggang 6, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging magpakumbaba, mahinahon, matyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa sa kaloob ng Espiritu. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, may isang katawan at isang Espiritu tulad ng may isang pag-asa ng kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may isang Panginoon, isang panampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ang higit sa lahat. Kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Saglit po tayo yung muko, manalangin po tayo. Yes, Lord, dakilang Ama, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong pag-asa, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa pag-ibig mo na laging bago, laging sariwa, bawat umaga, Panginoon. Maraming salamat po. At sa oras na ito, hinihiling po namin ang kapangyarihan mo na idaloy mo po sa iyong lingkod na ang lahat ng aking masasambit na salita na nagmumula sa inyo, Panginoon Lord. Kayo po ang mauna, kayo po ang mahayag, kayo po ang madakila sa oras na ito, Panginoon Lord. Gamitin mo lamang po akong vessel, Panginoon, ng salita mo. At ngayon pa lang, inaangkin na po namin ang tagumpay. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Yun. Ang pag-ano natin, bakit ba dapat tayong lumago at magkaisa? Bakit kailangan natin magkaisa? Amen. Parang wala na. Kaya dapat kailangan nating lalago at mamumunga kung may pagkakaisa po tayo. Tingin niyo po ba pagka yung puno, yun nga, napag-uusapan na natin yung lagi yung puno ngayon dahil ang puno nga ay po sa key verse natin na sa Romans 12:5 ay si Jesus Christ po ang binabanggit po dito. Amen. Amen po ba? Amen. Yan. Kaya kailangan makipag-isa tayo kay Jesus Christ. Lalago at mamumunga kung may pagkakaisa. Tingin po ba natin na natanong ko na to last, na kung gaano na tayo katagal dito sa church. Lumago na ba tayo at namunga? Kung hindi, siguro baka may mali sa atin. Amen. Baka wala tayong pagkakaisa. Ito yung number 1. Bakit? Kailangan nating magkaisa. Kailangan nating maglingkod ng may pagkakaisa. Amen. Sino po yung nagkakaisa na po tayo? Tingnan mo yung katabi mo. Ngitian mo. Kahit na hindi mo, yan. Kahit nakabati mo pala yan. Kahit nakabati mo yung ngitian mo. Amen. Yung ngiti na, may feeling. May feelings. Amen. Una, sabi dito, kailangan maglingkod ng may pagkakaisa. Sabi sa mga awit, chapter 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Yun. Ano daw? Sabi dito, napakaligaya.
at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Magandang, ibig sabihin, magandang tingnan. Pagka walang pagkabahagi sa ating iglesia. Yung may pagkakaunawaan, wala kang naririnig na murmuring sa bawat isa. Wala kang naririnig na si sister, ganyan, chinichismis si sister, si brother. Wala tayong naririnig. Dapat kung ichinichismis man natin sila, yun ay ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi yung gawa ng masama. Kasi dyan po tayo na na namamali. Kasi akala natin tama yung ginagawa natin. Minsan namamalayan natin na nagiging nabilog-bilog na pala yung natin at hindi natin namamalayan, nasasaktan na natin sila. Amen? Kaya dapat mayroon po tayong pagkakaisa. At sabi sa key verse natin, sa 1 Corinthians 12:12, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Sabi sa mga taga-Roma 12:5, gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ano daw? Bahagi tayo ng isa't isa. Naunawa mo ba natin yun? Pagkabahagi natin ng isa't isa. Tingin niyo po ba, pag kulang ng haligi itong church natin, tatayo kaya ito? Maaaring tatayo siya. Pero, sandali lang at matutumba agad. Kasi pag in-imagine natin, yung bahay, di ba? Yung bahay, pagka tayo, nagdodraw tayo ng bahay, nung bata pa tayo, ilan ang haligi? 4. Pag 3 lang, Pinay. Ganon din sa body of Christ. Pilay ang simbahan pag may kulang. Kaya dapat magkaisa po tayo. Amen? Sabi pa dito sa mga taga-Korinto chapter 1 verse 10, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi. Maging sa isipan o maging sa layunin. Amen? Ano po pong layunin natin? Ano yung layunin natin? Vision. Yung vision natin. Through win souls and make disciples. Nation transformation. Matthew, Matthew 28, 18 to 20. Yun po ang, natin? Ang dapat nating maging layunin. Kasi kung hindi yan ang maging layunin ng isa, anak ng lahat, magkaroon po ng, ano pong magkakaroon? Hinto. Hindi lalago, magkahiwa-hiwalay, magkakawatak-watak. Naalala po ba natin yung devotion natin? Sa Galatia. Ano po ba nangyari doon? Nagkaroon sila ng pagtatalo. Nagkahiwalay si Pablo at si Bernabe. Doon po nagsisimula yun. Kaya dapat tayo mismo, maliit pa lang, usapin na natin. Ayusin na kagad natin. O baka hanggang ngayon, may dinidibdib pa rin tayo. Kaya hindi tayo nagkakaisa sa layunin. Kasi sa taon na lumipas, yun pa rin ang issue sa atin. May issue pa rin si sister. Si brother, may issue pa rin. Ang hirap magkaisa. Sinasalungat ang gusto ng isa. Ito yung gusto ko. Ito rin yung gusto ko. Iba na yan. Dapat magkaisa mo tayo. Medyo masakit po na mga salita, pero ito po yung magtutuwid sa atin. Amen? Sino po naniniwala doon?
Amen. Yun, sabi pa sa mga taga-Epeso, chapter 4, verse 2 hanggang 3, kayo'y maging magpakumbaba. Mahinahon at matyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sino na mo may nakaanuhan dito sa church? Medyo may nakakunting tampo na hanggang taon na ay nasa dibdib niya pa rin. Nasa puso pa rin. Taon na ang nakalipas. Ay, siya, na ano pa rin. Tuwing nakikita niya yung tao na yun, ay naaalala niya. Naaalala niya yung nagawa sa kanya na dapat ay hindi na natin alalahanin. Alalahanin natin ang goodness ni Lord sa buhay natin. Maging sa buhay niya na ginagamit ng Panginoon. Hindi para saktan ka, kundi para ituwid ka. Kasi nagkaroon ka nun ng hindi pagpapasensya kasi tinamaan ka. Tama po ba? Kasi hanggang ngayon, naano mo, kasi nga, parang tumago sa puso mo. Yung correction ni brother na yon, ni sister na yon. Kaya parang, grabe naman yung pagkasabi ni brother na yon. Parang tago sa puso, Mukhang tinamaan ako doon. Hanggang ngayon, hindi ako makaget over. Meron bang ganon? Amen? Kaya dapat nating, kung magkakaisa po tayo. Magkaroon ng pagkakaisa dun sa body of Christ. Sa church po natin. Sikapin ninyo mapanatili ang pagkakaisa nakaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Amen. May kapayapaan po ba tayo? Baka pumunta tayo sa church, wala tayong kapayapaan, Hindi po ganon. Dapat, pagka napupunta tayo dito, mayroon tayong kapayapaan. Dahil ito, ang dwelling place ng Panginoon. Dito natin mararanasan yung presence ni Lord. Dapat mayroon po tayong kapayapaan. Kasi kung wala tayong kapayapaan, pumunta tayo dito, baka iba ang layunin mo, kapatid. Kaya magkaroon po tayo ng kapayapaan lagi. Pag dating pa lang natin dito sa church, anuhin na natin yung kapayapaan. Bakit? Kasi kung hanggang ngayon, dala mo dito, yung bitbitin mo, ay talagang wala kang kapayapaan. Kaya dapat i-correct natin. Nandito po yung mga leader o mga pastor natin para i-open natin sa kanila. At sila ang maging tagapamagitan sa atin upang magkaroon tayo ng pagkakaisa. Amen? Amen. Naiintindihan po ba? Palakparan natin si Lord. Kaya mahalaga na may pagkakaisa sa body of Christ. Kaya hindi tayo isa kung nagkakahiwalay-hiwalay tayo. Kaya kahit nga yung mga dati, ano ba yun? Yung nagbabike kami, pagka mag-isa ka lang tatawid, nakakatakot. Nagbike kami, nila Kuya Aaron, pumunta kami ng Luneta. Natatakot sila kasi mag-isa lang. Pero pag sabay-sabay kayo, mawawala yung takot nyo. At kung nagkakaisa kayo, mamaya tumawid yung isa sa pedestrian, yung isa sa kabila, hindi kayo nagkaisa. Maaaring masagasaan yung humiwalay. Kaya dapat may pagkakaisa po tayo. Amen? Ito, pangalawa na tayo. Dapat, paano tayo dapat, maging lalago at mamumunga para sa magkaroon tayo ng pagkakaisa kay Kristo. Pangalawa, kailangan nating maglingkod ng may kapayapaan. Yun, nabanggit ko na kanina. Namumunga, sa Santiago chapter 3 verse 18, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin
sa kapayapaan. Sino po yung mga maiibigin sa kapayapaan dyan? Amen. Taas nga yung kamay. Makita natin yung mga maiibigin sa kapayapaan. Na kunting sundot lang, umiinit agad. Kunting ano lang, hindi pwede yung ganyan, brother. Hindi pwede yung ganyan, sister. Hindi ko mapapalampas to. May pag-ibig ba tayo sa kapayapaan? Wala. Yun po ang dapat nating maunawaan na ba. Habang naglilingkod tayo, mayroon po tayo, kailangan maglingkod tayo ng may kapayapaan. Amen? Sabi sa mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Nakipag-isa na tayo kay Kristo? Sino po ba hindi pa nakikipag-isa kay Kristo? Meron pa ba? Tama, lahat tayo nakipag-isa na kay Kristo. Amen? Kaya dapat tayong mag-ingat. Kaya maunawaan ng tao na siyang nag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kaya dapat maano po natin yung kapayapaan pag nasa body of Christ na po tayo. Amen? Lagi po natin natandaan, pag nasa body of Christ tayo, nandoon ang kapayapaan. Nandoon yung pagmamahalan. Hindi, wala sa body of Christ yung espiritu ng inggit. Pagkamuhi, pagkabahabahagi, wala po yon sa body of Christ. At lahat ng mga katulad niya ng ganyang pag-iisip o pag-uugali, wala yan sa body of Christ. Amen? Sabi pa sa mga taga-Colosas, chapter 3, verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan, magpasalamat kayong lagi. Amen. Ano daw? Paghariin sa inyong puso ang kaloob. Ano ba mga kaloob ni Kristo? Ano bang kaloob ng banal na Espiritu sa atin? Galatians chapter 5 verse 22. Ano? Ano ba? Pa-flash nga ako kaya yung Galatians 5:22. Galatians 5:22. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen? Yun po yung magiging po dapat natin. Paghariin sa ating mga puso. Napakahirap po. Tama po ba? Sino na po ba ang napagharian niya? Sa atin, may love tayo, may peace. Pero yung pagpipigil sa sarili, napakahirap. Kahit ako po naamin ko po yun, napakahirap magpigil sa sarili, lalo na kung lagi kang nasa kalye. Yung trabaho ko po ay pagmumotor. Mahirap po magpigil, lalo na kung nauunahan ka, yung bigla kang kakatin. Kahit nasabing Kristiyano tayo, pero yung natin, yung damdamin natin, pero salamat sa Panginoon at lagi tayong ginagabayan. Amen. Hindi natin kaya lagi tayong huwag talagang kalimutang manalangin bago umalis ng bahay. Ano man ang ginagawa natin, ano man gagawin natin, huwag po tayong makalimut na manalangin. Kasi doon po, bababa ang kapangyarihan ng Diyos sa atin upang proteksyonan po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amen?
Amen. Kaya dapat lagi natin paghariin ang kapayapaan kaloob ni Kristo sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan upang magkaroon po ng kapayapaan. Hindi po ng pagkabahagi. Hindi po yung yung pagkakachismisan. Amen. Sabi sa mga Hebreo chapter 6 verse 11 hanggang 12, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Ano po bang inaasahan natin dito sa paglilingkod natin? Ano po ba yung inaasahan natin habang naglilingkod tayo? Wala, naglilingkod lang tayo. Basta naglilingkod lang tayo. Basta ako, kumakanta lang ako. Basta ako, sumasayaw lang ako. Nagtatugtog lang ako. Lang ako. Nagluluto lang ako. Maglilinis ako dito. Yun lang ba ang layunin natin? Hindi. Upang makamtan natin ang inaasahan natin. Anong inaasahan natin? Yung kaligtasan natin na ino-offer ng Diyos. At hindi lang tayo dapat ang magkaroon ng kaligtasan. Kaya ngayon ano po yung vision natin? Through win souls and make disciples. Para hindi lang tayo ang maligtas. Maligtas din yung iba na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya dapat magkaisa po tayo. Magkaroon tayo ng kapayapaan para lumago at mamunga, dapat magipagkakaisa po tayo sa body of Christ. Amen? Kaya huwag kayong maging tamad. Sabi dito, parang ako yung pinatatamaan nito. Kaya huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Ano daw? Huwag tayong maging tamad. Masakit po ba? Huwag kang magtamad. Tatamad-tamad ka kasi. Pag iba yung nagsalita na parang masakit, di ba? Pero po yun po totoo. Na tayo ay tinuturuan ng Panginoon. Kahit ako, sabi ko, grabe, Lord, nung binabasa ko ito, napapaluha ako kasi tinuturuan ako ng Panginoon na dapat hindi po ganyan ang ating maging attitude. Kaya nga dapat sabi ni Apostol Pablo, magpakasipag kayo at magtiis hanggang wakas. Kaya nga dito, binabasa ko ito, parang sabi, tumatagos talaga sa akin. Kaya hindi po dapat pala tayo tatamad-tamad. Mapapagod man tayo, magpatuloy lang tayo. Kahit ng kanta kanina, di mapapagod. Ano ba? Di matutuyo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang po tayo. Dahil sa pagdating ni Jesus Christ, second coming niya ay may matatanggap natin ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong ano yun? Sabi, tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Di matitinag. Yun. Di mabibigo. Sino ba yung natinag na dito? May mga natinag na ba? Parang wala. Purihin si Lord sa buhay natin. Palakpakan natin si Lord. Pero may mga nabigo na dito. Marami. May mga nabigo na. Yun, ang isang ng Panginoon na sa ating pagkabigo, dapat po tayong tumayo. Hindi yung nabigo ka, nagmukmuk ka na lang. Sabi nga ni Lord, tayo ka anak, punasan mo yung luha mo, sumunod ka sa akin. Walang kabiguan sa akin. Walang kabalisahan sa akin pag sumunod tayo sa kay Kristo. Makipag-isa po tayo sa Kanya. Amen? Ito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 hanggang 5. Iba't iba. Ano na ba tayo? Ay, Colossians pala.
Maglingkod ng may kapayapaan pa lang tayo, ha? Pangalawa pa lang. Sabi sa mga taga-Colosas chapter 3 verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo. Nabasa ko na ba ito? Yan. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan, magpasalamat kayo lagi. Hebrews 6. Yon. Eh dapat natin paghariin sa ating puso. Pangatlo, dapat maglingkod tayo ng ayon sa nais ng Diyos. Ano ba yung nais ng Diyos na paglilingkod natin sa Kanya? Sabi sa John chapter 12 verse 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay pumaroon din siya para rangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ibig sabihin, habang naglilingkod po tayo, napaparangalan na po natin yung Ama. Na habang nasa bahay tayo, nakikita ng ating mga magulang, ng ating mga asawa, anak, ay napaparangalan natin ng Diyos na nagkakaisa dapat tayo sa body of Christ. Medyo maano nga sa amin kasi akala ko, sabi ko dati na magkakasama kaming maglilingkod, sa kabila sila naglilingkod at ako dito naman. Pero naiisip ko bang, Lord, tama ba to? Pero pinapaunawa sa akin ng Diyos na habang tayo naglilingkod, sa Kanya lang tayo tumingin. Huwag tayong tumingin sa iba kasi matitisod po tayo. Habang naglilingkod tayo, tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon. Kasi sabi nga dito, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Ibig sabihin, ang susundan po natin si Kristo, hindi po yung katitisuran. Habang sumusunod tayo, tingin ka ng tingin doon sa Kanya. Ganyan yung ginagawa niya ginagawa ni brother, ginagawa ni sister. Hindi po si Kristo ang sinusundan natin. Naunawaan po ba natin? Nagkikita man natin ang mga mali ng kapatiran natin. Pwede sawayin natin at huwag nating susundin. Amen? Kaya ba natin gawin yun? Amen? Sabi sa Hebreo chapter 6 verse 11 hanggang 12, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Amen? Parang nabasa ko na ito kanina. Sabi pa sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 hanggang 5, iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Amen. Sino po ba yung mga nagkaloob sa atin? Ng mga spiritual gift natin? Si Lord lang ang nagbigay sa atin yan. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba-iba man yung binigay sa atin, dapat si Jesus Christ, ang Diyos Ama, lamang ang ating paglilingkuran. Amen? Wala na po tayong ibang paglilingkuran. Oo, ginagamit tayo sa church. Nagagamit tayo, nagpapagamit tayo, pero hindi po tayo naglilingkod dito na sagalan sa atin lamang, kundi sa Diyos dapat tayo naglilingkod. Amen? Magwawalis ako dito dahil gusto ko. Hindi. Magwawalis ako dito dahil ito ang gusto ni Lord. Ganun dapat. Sasayaw ako dito dahil ito yung gusto ni Lord. Kakanta ako kasi ito yung gusto ni Lord. Amen? Na kahit ano man ang gawain natin dito, dapat ino-offer natin to at buong puso nating ginagawa para sa Panginoon.
Amen? Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, at ang iba na may propeta, at ang iba ay ibanghilista, at ang iba ay pastor at guro. Ibig sabihin talagang iba-iba yung binigay niya. Pero isa lang ang nagbigay. Bakit kaya binigay niya to? Ako napaisip din ako, tama nga. Iba-iba yung pagkaano ng Panginoon kasi para lahat yun ay gaganap at magiging iisa sa iglesia. Ito po yung one in Christ. Kasi hindi po gagalaw ang body of Christ kung isa lang ang binigay niyang Spirit. Ibinigay niyang gift. Kung binigay niya lahat ng tagapagturo, di tagapagturo tayo lahat. Yun din yung sa natin, sa devotion natin sa Galatia. Hindi niya binigay ang lahat na maging tagapagturo lamang. Kahit nga, binigay niya pa nga yung kung ano yung puso mo na magkaloob ka. Amen? Amen po ba? Amen. Pang-apat na, maglingkod na may pag-ibig. Ito po yun. Iniibig po ba natin yung ginagawa natin o napipilitan lang tayo? Sino po ba yung iniibig yung ginagawa niya dito sa body of Christ? Amen? Taas nga po kamay yung iniibig niya yung ginagawa niya. Amen. Habang nagluluto tayo, iniibig natin yung ginagawa natin. Habang nagwawalis tayo dyan, iniibig natin. Mahal ko to, ginagawa ko to para kay Lord. At hindi paparangalan yung tao. Amen. Kaya magkaroon yung pag-ibig eh. O baka ginagawa ko to dahil may iniibig ako dito. Iba din yung intention yan. Nililiwanag ko lang po. Ginagawa ko to kasi may iniibig ako dito. Gusto ko siyang makita lagi. Kasi nandito siya. Iba yung intention yan. May mga Yun. Bakit kailangan na may pag-ibig? Sabi sa mga taga-Efeso chapter 6 verse 6, gawin ninyo iyan, may nakakita man o wala, hindi upang mapuri ang mga tao, kundi dahil kayo ay mga lingkod ni Kristo. At buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Grabe, may pag-ibig pa na. Kasi kung walang pag-ibig, kumanta ka lang dito, kahit na kumanta ka ng kahit maganda boses mo, kung walang pag-ibig ang ginagawa mo, parang wala lang, diba? Kahit na maglinis ka dito, kung walang pag-ibig yung ginagawa mo, puro narinig dito ay negative. Habang naglilinis ka, sila kasi bakit ako lang? Ako lang lagi dito ang nagwawalis. Wala namang ibang nagwawalis dito. May pag-ibig ba yun? Wala. Kaya dapat malaki man o maliit ang gampanin natin dito, dapat mag-ugat sa pag-ibig. Dahil hindi tayo magkakaisa at lalago kung walang pag-ibig. Amen? Sabi sa mga taga-Korinto chapter 13 verse 4 hanggang 7, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Ito yung kanina natin. Kaya tinatanong ko lang kung ilang taon na baka nakatanim pa hanggang ngayon. Mga kapatid, bunutin na po natin. Tanggalin na po natin upang magkaisa po tayo. Magkaisa tayo ng layunin patungo sa Panginoon. Patungo sa nais ng Diyos. At hindi yung nais lang natin. Sa 6, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan.
Kaya ba nating sabihin yun? Ay, sister, galit ako sa'yo. Brother, may tampo ako sa'yo. Kaya mo ba sabihin yun? Harap-harapan. Ay, na-open ako nung sinabi mo sa akin ng ganyan. Lagi na yung nakakano ni Pastor yan dito na babanggit lalo na sa discipleship. Kaya ba natin gawin yan? O may gumawa na yan? Meron na ba? O sinabi niya muna sa iba bago niya sinabi doon sa tao? Amen? Hindi niya diniretso. Hindi. Pero tama din. Pero para may mamagitan muna. Pero yung kumprontahin mo siya, hindi kaagad. Walang nag-attempt na gano'n. Mahirap, no? Baka kami, kapag sa mga lalaki, baka magsuntukan kasi yun. Hindi ko rin gusto. Kaya nga dapat paghariin natin. Kaya nga nauna kanina yung ito yung nahuli kasi paghariin natin yung pag-ibig. Amen? Kaya hinuli ko yung pag-ibig dito para mararamdaman natin na ang mga ginagawa natin dapat mag-ugat talaga sa pag-ibig. Amen? Dito sa sa 7, ang pag-ibig ay mapagpatawad. 'Yon. Paano po tayo magpatawad? Mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Grabe yung pag-ibig. Kahit ako, grabe man yung tawag dito yung pagtitiis ko. Grabe yung sakripisyo ko na dahil din sa pag-ibig. Na bagamat nagkakasundo kami ng asawa ko, talagang iniibig ko pa rin siya. Na kahit na hindi ko siya kasama dito, alam ko, naglilingkod din siya sa Panginoon. Kaya, lagi lang natin na maging mapagpatawad tayo, mapagtiwala at yung lagi tayong umasa sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi nga, magtiis hanggang wakas. Ang siyang maliligtas. Amen? Kaya dapat magtiis po tayo. At hindi natin kayang magtiis kung walang pag-ibig. Kahit kayo mga magulang, kayo mga nanay, naku, kung hindi lang ako nagtitiis sa'yo, matagal na tayong hiwalay. Sino na po ba yung na ganyan? Yung mga may asawa, ha? O kahit yung mga mag-boyfriend. Naku, hindi na namin naipanganak to kung hindi lang ako nagtiis sa kanya. Grabe yung pagtitiis mo, nakalima na kayo, ha? Diba? Ganon po. Ganon po dapat ang pagtitiis na tangihin natin. Dahil dyan, sa pagtitiis na yan, umiibig po tayo. At nagagawa natin yan dahil sa Panginoon. Dahil kung hindi rin nagtiis si Lord sa ginagawa natin noon, ay hindi, kunti na lang, pagbibigyan ko pa yung anak ko na yan. Sa dami na ginawa niya, sige, pagpasensyahan ko pa rin siya. Sino ba yon? Sa dami ng nakasalanang nagawa niya, pinagtiisan ka niya. Ako din po yun. Ako po yung na tatamaan dito. Kasi pag talagang naalala ko yung mga mga ginagawa ko noon, talagang mahirap, pero grabe yung ginagawa ko. Parang sabi ko noon, alam na bumiyaya ako ng isang gabi, nakita ko yung sarili ko doon. Na kumakanta. Sabi ko, parang ako yun. Nakabag ako sa grupo na yun, na sabi ko,
Dito ako dati, pero grabe ka Lord na binago mo ako. Ipapasalamat ako sa pag-ibig talaga ng Panginoon. Katulad ng mga tao na talagang akala mo wala na silang pag-asa, pero katulad ko na inibig ni Lord, ay alam ko na may gagawin din yung Panginoon sa kanila. Habang sila nagkakantahan, sasaya, sasaya, pero yung habang ng Panginoon ay talagang, sabi ko, hipuin din sila ng Lord. Kung paano ako hinipo ng Panginoon. Salamat. Yun, sana ba tayo? Na ako doon, nagirit, awi ako doon Dapat, sabi niya dito, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse, po ito? 6. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit iginagagalak ang katotohanan. Yun. Na pag nandyan na pala tayo, na ginagawa na natin, na nakikita na yung kasamaan, talagang hindi na tayo masaya sa mga dapat dati. Nakikiisa ka sa mga ganun. Sige! Kaya mo yan, pero hindi pala ganun. Dapat magkaroon po tayo ng habag sa kanila. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, magpagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Sa John chapter 1 John chapter 4 verse 12 hanggang 13, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit tayo'y nag-iibigan na sa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nananatili tayo sa Diyos at siya man sa atin sapagkat pinagkalooban tayo ng kanyang Espiritu. Ipaano naman yung mga hindi na pagkalooban ng Espiritu ng Diyos? Na ang Espiritu ay nandun pa rin. Iba pa rin yung Espiritu. Espiritu ng pagkagumon sa alak, Espiritu ng bisyo, paninigarilyo, ng droga. Dapat po din kahabagan natin sila. At kailangan po nating magkaisa para sa mga tao yun. Kasi ko yan na may mga lumalapit, brother, kasi mo yan yan yung dating ginagawa mo. Kaya makaka-relate yan sila pag nag-share ka ng word to them. Tama nga naman. Lalo na sa mga magulang ng mga bata. Pagka sila lang ang sa magulang nila, talagang hindi sila paniniwalaan o baka i-reject sila ng mga magulang nila. Pero salamat sa Lord at nagagamit po tayo. At gagawin natin ito habang nagpapagamit tayo, gawin natin itong may pag-ibig. Na kung paano tayo ni-reach out ng Panginoon, ganoon din. Ibigin din natin sila habang ginagawa natin to. Parang ikaw dati, yung nire-reach out mo. Ayaw mo ba yun? Nahihirap, no? Ganun pala ako dati. Napakahirap ko pala dati iwin. Pero walang imposible sa Panginoon kung may taong nagmamalasakit sa atin at sa kanila din. Kasi kung walang nagmalasakit sa akin, nagumon na lang din ako doon. Amen? Kaya nga dapat nating para magkaisa po tayo, dapat po nating sa akin yung mga pagkabahagi ay hindi na dapat yung mga pader na nakakapag-iwalay sa atin sa pakikipag-isa sa paglilingkod, talagang gibain na natin yun. Pasakin natin. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12, verse 23 hanggang 27, ang mga bahagi ng katawan ay inakala natin hindi gaano kapuri-puri, ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga.
ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating pinapahalagahan. Ano bang likas na maganda sa atin? May likas pang maganda sa atin o tayo mismo, likas na tayo maganda? O likas na din yung hindi pagkamasama natin. Kaya nga nandito tayo nandito tayo para baguhin tayo ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, nagagawa natin to. Dahil sa pag-ibig din natin sa ating kapwa, ay gagawin din natin ang mission, transformation, ang vision natin upang maabot ang lahat. Kaya dapat makipag-isa po tayo kay Kristo. Amen? Sa 25, upang hindi magkaroon ng pagkabahagi at sa halip ay magmalasakit sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayong ang lahat ang isang katawan ni Kristo. Ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Sino po ba yung mga bahagi ng body of Christ? Maaari po ba tayong basahin ko muna yung mga Galatians chapter 5 verse 24. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Sino na po ba yung sariling pagkatao nyo, pinatay niya na? Hindi yung physical, yung pinatay na natin yung dati nating pag-ugali at napalitan na ng bago. Ang makasariling pagkatao, pati ang mga masasamang hilig nito. Yung masasamang hilig ba, napatay na natin sa katawan natin. Napatay na, nawala na sa atin. Nawala na talaga. Parang tahimik ko yun. Kung sabi mo, kanina pati si Brother Alex na singa ng singa. Sige. Maaari po ba tayong tumayo? Tapos, hawak kamay tayong lahat. Mga kahit na kabatiin mo yan, hawakan mo yung kamay. Hawak kamay tayo. At alalahanin natin na hindi tayo lalago at mamumunga kung may isang kamay diyan na wala siyang hindi nakahawak. Kasi kailangan po tayo? Unity po tayo. One in Christ tayo. United in Christ tama tayo. Ito yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon na ang pagkabahagi ay wala pong bahagi sa kanyang iglesia, kundi ang pagkakaisa lamang. Nakatulad nga ng mga naunang mga sinugo niya sa devotion natin, nagkabahagi sila na kahit sila Apostol Pablo, sila Silas, sila Bernabe, dati silang magkasama habang binabasa ko yung, kaya pala sabi ko, hindi ganong kabilis lumago ang body of Christ kasi nga nagtalo-talo po sila. Napagamat iisa ang hangarin natin ay nagkakaroon po tayo ng nagkaroon ng division. Kaya hindi nagiging iisa ang layunin. Basta nagawa ko yung pinagagawa sa akin, gagawin ko na. Basta nagawa ko yung tungkulin ko, okay na yun. Hindi pala dapat ganun. Ang pinapaunawa sa atin ng Panginoon na dapat tayo'y magkaisa. At hindi tayo dapat nagkakabahagi, hindi tayo nagkakagatan, hindi tayo nag-iinggitan, kundi isa lang ang ating layunin. Itaas natin to sa Panginoon. Pwede po tayong pumikit. Habang hawak kamay natin, alalahanin natin at gawin natin ang panalangin ito na pagkaisahin tayo
gawain ng Diyos. Ano man ang mga luma ng tampuhan, wasagin na po natin yun. Wala na pong bahagi ang gawa ng kaaway sa iglesyang ito. Na magkaisa tayo para sa Diyos. Magkaisa tayo para sa Kanyang gawain. Alam natin na ngayon pa lang pinagtatagumpay na tayo ng Panginoon. Taas natin yung ating kamay. Habang magkakapit po tayo. Yes, Lord, dakilang Ama. Nandito po kami sa inyo, Panginoon. Itinataas po namin ang aming mga kamay na tanda ng aming pagsuko, Ama. Na hindi namin kaya ito kung wala ang kapangyarihan mo, Panginoon. Kaya nandito kami, Panginoon. Pagkiaisahin mo ang mga anak mong ito, Lord, sa layunin, Panginoon, sa kampanin, Panginoon, na matupad ang nais mo, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng isang layunin, isang kampanin, at isa lang ang patutunguhan, Panginoon. Walang iba, kundi ang patungo sa iyo, Panginoon. Lord, pagkaisahin mo kami sa pag-ibig, pagkaisahin mo kami sa pananampalataya, pagkaisahin mo po ang aming mga puso at isip, Panginoon, na pagkatapos, Panginoon, ng gawain ito ay bago na po kaming tao. Bago na po kami na maglilingkod sa inyo, Panginoon. Itama mo po ang aming mga nagagawang pagkamali, Panginoon. Alam namin, hindi kami perfecto, Lord. Nagkakamali po kami. Ngunit dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, itutuwid mo kami upang lalong lumago ang iglesia mo, Panginoon. Ang body of Christ, Panginoon. At mangyayari lamang po ito, Panginoon, kung nagkakaisa po ang bawat isa na miyembro nito, Panginoon, Lord. Lord, tinatanggap na po namin ang katagumpayan ng pagkakaisa. Tinatanggap na po namin ang pagkakaisa ng pag-ibig, pagmamahalan, Panginoon, ang siyang maghari sa tahanan mo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. At ngayon pa lang, Panginoon, nakikita na, kinikinita po namin. At inaangkin na po namin ang tagumpay, Panginoon, na kami po ay nagkaisa upang lalong lumakas, lumago, Panginoon, ang gawain mo, Panginoon. Dahil alam ko, kumikilos ang kaaway, ngunit hindi niyo po ito pababayaang mawasak ang iyong iglesia, Panginoon. Bagos, i-cover mo ito, Lord, ng kapangyarihan mo na hindi na muling makapasok ang gawa ng kaaway sa iyong bahay, sambahan, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Inaangkin na po namin ang tagumpay, ang pagkakaisa at pagmamahalan, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw ng